Ano nga ba ang sikreto ng isang matagumpay at pangmatagalang negosyo? Para sa biyudang si Nanay Flor na may negosyong panaderya sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi lang limpak-limpak na pasensya at nag-uumapaw na tiyaga, kundi isang sikretong sangkap para makagawa ng paborito ng marami, ang paborita. 35 years na ang nakararaan. Gamit ang 50 pesos na puhunan, nagsimulang magbenta si Nanay Flor at kanyang asawa ng espasol. Ayun yung nangyari nung ang mister ko babali sa kanyang manager. Ay sabi ko, bumali ka ng pagpapasko. Sabi, oh, ayun ang sweldo mo, 21 pesos. Sabi ganun, nasaktan siya. Kaya siya nakaisip na, sabi niya, Flor, meron kang pera? Meron, 100 pesos. Withdrawin mo. O bakit? Tayo mag-espasol. Kasi nga siya nasaktan, hindi siya nakabalik. Doon nag-umpisa. Sabi niya siya din may nagpapasalamat dahil siya ay nasaktan, nakaisip siya. Mula sa espasol, unti-unti silang nakaipon ng puhunan para magkaroon ng panaderya. Yung pong paborita, nag-umpisa po kami isa ilang sako lang ng arena. Nung kami nagpaborita po, medyo malakas na yung aming tinapay. Doon lang lumakas, nung magpaborita kami. Pero meron na kami ginagawang iba't ibang konti-konti. Ngayon, 10 hanggang 15 sako o katumbas ng mahigit 2,000 balot ng tinapay ang nagagawa nila kada araw. Ibinebenta nila ang paborita ng 40 pesos kada balot. Pinapatungan na lang daw ito ng mga kumukuha ng bultuhan na itinitinda rin ang kanilang mga produkto. Hindi raw sila nagde-deliver sa Maynila. Sila kasi mismo ang pinupuntahan ng mga customers para mag-angkat ng kanilang mga biskwit. Nang mabiyuda, mag-isa na lang itinaguyod ni Nanay Flor ang negosyo. Ay, mahirap din, kaya lang ay palibasay ako'y katulong niya, di ako'y sanay na. Sa kabila ng edad, hands-on pa rin si Nanay Flor sa negosyo. Kaya lang ay pag hindi magandang gawa, di ako'y, laki ko silang sinasabihan. Ay pag kasi nagmali ang luto, nag-iiba ang lasa. Pag medyo hindi tama yung apoy doon sa kanilang sa paborita, ay napangit. Kahit ang timplay maganda, pangit din ang luto. Iba na po ang lasa.